So, yung pangako ng Diyos na pinangahawakan ko bilang isang Kristiyano ay noong sinabi niya na fight the good fight of faith. Kasi bilang Kristiyano, hindi madali na i-maintain or maging consistent sa journey mo. And every time na nare-remind ako noong sinabi na yun ng Panginoon, mas nagiging matibay yung pananampalataya ko na darating yung panahon na makakasama niya ako sa langit at doon wala nang pain na mararamdaman. Tulad ng marami sa atin, marami din akong pinapanalangin. At sa tuwing ang sagot ng Panginoon sa akin ay maghintay o wait muna. I know this is going to be a long journey. Pwedeng maging komplikado sa limuot. Kaya always remind myself, Isaiah 40:31. Sa tuwing tayo ay napapagod sa paghintay sa Panginoon, siya ang nagbibigay lakas sa atin. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa atin at nagpupuno. Kaya ito ang aking dahilan para magpatuloy sa Panginoon. Before, many years ago, madami akong pagsubok na pinagdaanan sa buhay ko. And talagang sinubok ko ni Lord na I was financially, emotionally, and mentally drained during that time. Pero nag-hold on lang ako sa memory verse na yon. And time again, talaga pinuprove sa akin ni Lord na hindi ko man naiintindihan ngayon yung purpose ng mga pinagdadaanan ko. Pero maging faithful ka lang and na unti-unti nag-unfold kung bakit niya yung pinaparanas sa'yo. Kaya kung may pinagdadaanan man kayo ngayon, like ako, hindi ko man naiintindihan kung bakit. Pero I know, time and time again, maiintindihan natin. And always for the better kung bakit natin yun kailangan maranasan. Hindi yung ikakasama natin. Yung nagbibigay alab sa lingkod ko bilang Kristiyano sa ating Panginoon ay yung pangako ng Diyos na sinabi niya sa Biblia na the Lord is good and faithful and He is gracious all the time. Na kahit anong mangyari sa buhay ko, kahit anong mga pagdaanan ko, kahit maraming bagay ako hindi maintindihan sa journey na to, na kailangan ko lang magtiwala sa Panginoon na He's good, na lahat ng mga nangyayaring to, kung hindi man maganda para sa akin, hindi ko man maintindihan, iinis man ako, or hindi man siya pabor para sa akin, alam ko na yung planong yun ni Lord is good, na merong magandang dahilan kung bakit nangyayari yun. Kailangan ko lang magtiwala, kailangan ko na ibigay yung buong tiwala ko sa Kanya, kailangan ko na ibigay yung buong buhay ko sa Kanya, na faithful siya, na hindi niya ako pababayaan, na palaging good para sa akin at para sa ibang tao yung mga ginagawa niya. Mahihirapan ako, pero kahit na ganon, palagi naman siyang gracious kung magkakamali ako at hindi ko siya masusunod. And palagi siyang faithful na yung plano niya, yun pa rin yung plano niya sa akin. Nahihirapan lang ako pero hindi niya ako pinapabayaan. Faithful siya na nandyan siya palagi para sa akin. Sabi sa Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God. Yun para sa akin ang nagbigay alab sa aking buhay Kristiyano. Sapagkat nakalagay sa talatang iyon na walang ano pa man ang makakapaghiwalay sa akin sa pagiging ng Panginoon. Kahit ang kamatayan, ang hirap, o kung anong-ano pa man, hindi ako maaagaw ng lahat ng iyon sa Kanya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tinupad niya ang Kanyang pangako sa akin. Simula ng aking kabataan hanggang sa edad ko ngayon, ang Panginoon ang nagsilbing gabay sa akin. May mga desisyon akong ginawa sa buhay na hindi ako proud, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi palaging nandoon ang katuwiran, palaging nandoon ang pagpalo niya at pagkatapos ang kanyang pagpapalo. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay ng alab
sa aking buhay. Ang nakalungkot sa akin ay magtiwala ng Panginoon. At sabi niya, lahat ng gagawin ko ay siya muna ang aking kausapin. At ang aking verse, life verse at sa family verse ko din ay ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kahit anong mangyari, unahin natin ang Panginoon. Kahit na maraming problema, challenges sa buhay, ay lagi natin siyang uunahin. Lalong-lalo sa paglilingkod sa Kanya at sa pag-worship sa Kanya every Sunday. God bless. Alam niyo po ba kung ano nagbibigay alam sa akin bilang isang Kristiyano ngayon? Unang-una, nung tinanggap ko ang Panginoon sa John 3:16. Nangako niya na sino man tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pero, hindi din tatapos. Dapat bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo bumabase sa sariling gawain natin. Dahil tayo Kristiyano, dapat tayo ay nagpapatuloy sa ating mga motibo. Ang pinaka-life verse ko sa aking sarili, hanggang sa ngayon, yung Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Alam niyo ba kung ano nakasad doon mga kapatid? Nakasad po din yung fruit of the Spirit. Bilang mga Kristiyano, dapat alam natin ang fruit of the Spirit. Dahil ikaw, di ba? Tayo mga Kristiyano, tayo yung tinitingnan ng mga tao sa labas. Tayo ang naging halimbawa ng mga tao na nakapaligid sa atin. Dapat, bilang isang Kristiyano, yung fruit of the Spirit, ating ninanamnam. Ano ba yung naandun sa fruit of the Spirit? Ito yung love, yung joy, long-suffering, gentleness, meekness. Yung mga bagay nito, parang napakasimple lamang, di ba? Pero kung titingnan natin bilang isang Kristiyano, dapat ito ay nasa puso natin. Pagkat ang mga pinangako ng Panginoon sa atin, hindi naman dapat tayong gamal sa mga tao na kapwa natin Kristiyano. Dapat pati mga kaibigan, mga hindi nakakilala sa Panginoon, dapat sila ay isa sa ating lamang. Pagkat gusto rin natin na balang araw ay mga sumilip at ligtasan ng ating at kung saan ay meron tayo sa Panginoon. Ano ang papaalam sa akin bilang Kristiyano? Matthew chapter 6 verse 33. The key to success is to put God first. Ito yung life verse ko since bata naman ako. Ito yung lagi pinapaalala sa akin ni Mami at Daddy na palaging unahin ng Panginoon bago pumiling na kagustuhan. Tulad sa pag-aaral ko, inuuna ko lumapit at mag-pray sa Panginoon na bigyan ako ng wisdom, talino at kasipagan. Kaya sa humiling sa Panginoon na, Panginoon, sana maging idolos ako, Panginoon, sana may mataas ang score ko sa exam. Sinasamahan ko tayo ng faith, hope, tsaka pag-aaral ng mabuti. Nagpapatuloy po ako sa Panginoon hindi dahil sa biyaya at pagpapalang pinagkakalob sa akin. Hindi rin dahil sa karanasan na hinipo niya ang aking buhay at sa kanyang pag-iingat sa aking buong buhay. Nagpapatuloy ang alab ng relasyon ko sa Panginoon sapagkat bagaman ako'y makasalanan, nandun ang kanyang dakilang pag-ibig sa akin. Ako na hindi karapat-dapat ay pinagkalooban niya ng pag-asa na makapiling niya sa langit na bayan sa takdang panahon na kanyang binigay. Maaaring sa kanyang pagbalik o sa takdang panahon na ako ay kanyang kunin. Ano mang inyong ginagawa ay gawin niyo ng buong puso. Hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa Panginoon. Sa Isaiah chapter 57:15,
sabi ng Panginoon, nag-revive you, isang revival. At pag nabasa niyo yun, talagang pinangako ng Diyos na isang araw kikilusin niyo tayo. Maging sa panahon ng Israelita, sabi niya, tatalawin ko kayo. There are season or times of revival sa mga buhay natin. Ngayon, mga nangyayari sa buhay niyo, maging very sensitive kayo. At even sa mga panahon ng problema, sa mga pagsubok, ay paraan ng Diyos yan para manatili yung apoy na sinimulan niya sa bawat puso ng kanyang mga anak. Iba-iba. Pero lahat yan ay paraan ng Diyos para maranasan natin ang reviving power niya. And we must be all sensitive na pag kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay, ay hayaan natin siya at tumayon tayo sa kanyang kalooban. This is a challenge for us. Ano nangyayari ngayon sa buhay, sa bawat buhay, especially sa kabataan? Is there a revival in your heart na galing sa Panginoon? Na ito ay nagsimula sa isang maliit na baga at hindi umiyab at nananatiling nagkakapoy o mananatiling tulad ng ganito.